So, welcome dito sa Intramuros. Alam nyo ba na ito ang Intramuros ay isang tourist destination dito sa Manila? So, ito yung Bayleaf dito sa Intramuros. Ito yung pinakasikat na hotel dito sa loob ng Intramuros. So, ito yung entrance papuntang Baluarte de Dilao. So, sa incline na to, ito yung entrance papunta sa taas. Dito sa taas, makikita nyo yung tanawin. Kung saan siguro ito yung mga artillery nung unang panahon. Kung makikita nyo yung mga lantakan o mga canyon during colonial. At ito yung halimbawa guys na mga lumang canyon. So, ayan yung mga lumang kanyon na ginamit ng mga Spanish period dito sa loob ng Intramuros. Para ma-safeguard lang itong loob. Mapapansin nyo guys, maraming namamasyal na mga local tourists at isa na rito yung mga estudyante dahil ang Intramuros ay may mga 4 na eskwelahan dito sa loob mismo ng Intramuros. So, napakaswerte ng mga estudyante dito, no? Dahil after ng school ay meron silang mga mapapasyalan dito na magagamit para sa mga studies nila. Mga groupings like dancing, makapag-relax. At nandito rin sa dulo yung Lyceum. At ito siya guys, yung school. So sa ngayon maraming estudyante nagsisiuwi at ayan siya, oh. Luwang ng school nila. Diba? So, yung entrance naman ay nasa dulo. Din. Ayan. So, napansin ko sa mga grades, ito ay may mga tatak na 1981. 1861. So sa baba ay makikita mo yung entrance ng Lyceum of the Philippines. Gawa nung mga panahon ng mga Kastila. Ito talagang pasyalan para sa mga estudyante. Ayan, may mga nag-a-unwind, mga get-together, barkada, mga nagkukwentuhan. So, maganda rin yung simoy ng hangin dito sa loob na talaga nakakatulong sa mga estudyante para ma-relax sila after ng mga school days. Diba? Swerte ng mga estudyante na to. Diba? Oh. Sana all. Mapapasana all ka na lang. Diba? Oh. Sa loob ito ng Intramuros.
dito ako napatingin dito sa structural ng bahay or building. So, pinintahan pa siya ng mga decoration. Mapapansin nyo maraming mga bata dito sa loob ng Intramuros. Masaya silang naglalaro. Ayan, ganda, di ba? So, ito naman yung school na to ay ang pamantasan ng lungsod ng Maynila. Dito nga pala sa loob ng Intramuros ay lalong pinaganda nila yung mga daanan. Nilagyan nila ito ng mga bagong bricks sa daan at mga pedestrian na hindi na nakakapasok ngayon yung mga sasakyan. Bali, meron na silang tamang daanan sa pagpasok dito at ang pag-exit. Mapapansin nyo guys yung mga bahay dito, mga gusali, mga sinaunang panahon pa rin. Hanggang ngayon nakapreserve pa rin sila at yun yung nagpapaganda sa mata dito na naging tourist attraction sa mga tao. Tingnan mo naman yung mga gawa at mga structural, mga architectural na gawa. Ang ganda, di ba? Oh, ito yung ilustrado. Papansin nyo guys, maraming mga turista na pumupunta dito. Ayan oh. Ito ay ang PLM pa rin. Sakop pa rin siya. So, ang ganda, 'di ba? Lahat ng mga gusali ay naka-preserve, nakapintura pa rin. Talagang naka-maintenance lagi. At ito nga pala yung Knights of Columbus. At ito yung kalye pa rin ng General Luna. At ito yung San Agustin Church. Bali nasa gilid lang tayo. Ayan o. Ganda ng mga gawa guys, di ba? Naka-preserve pa rin pati yung mga semento, yung mga balcony, tingnan nyo naman yung mga bintana. So ang ganda, 'di ba? Bali mapapansin nyo yung daan dito. Bato-bato siya na mga luma pa rin siya. Mga adobe. Ito yung Cafe Intramuros na pwede kang kumain dito. So guys, ito yung harap ng San Agustin Church. Bali may annex siya na may museum sa loob.
Pag pumasok kayo, makikita nyo yung mga memorabilia doon na gamit ng mga pari noon. At eto ang lawak, di ba? Oh, ganda oh. Parang hawig siya sa lumang barya na 10 piso. Dito ako napadpad guys. Tingnan mo naman yung mga gawa. Ganda pa rin ang pagkagawa, di ba? Ayan oh. Oh. Paano kaya pinagpatong-patong yan? Ito nga pala yung Palacio del Gobernador. Na panahon ng mga Kastila, ito yung pangatahanan ng mga general. At ito na yung pinakasikat na simbahan sa Manila, ang Manila Cathedral.